Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating live stream. At ayan, ako, na nakapag-live kahapon babawi na lang po ako ngayon. Marami tayong tatalakayin ngayon. Ako, pakarami nito, naipon habang ako nasa ano po, nasa labas kahapon, nagtingin-tingin ako ng mga istorya, mga balita. Nako, sus Mariosep. Talagang nga naman sabi ko, isang araw lang ako hindi makapag-live, may ipunan tayo ng topic na napakagandang pag-usapan dahil nga po, meron po itong connection sa ating, kumbaga, bayan, sa ating pamumuhay bilang Pilipino at bilang isang political vlogger, naisip ko, sabi ko, ano talaga, meron talaga tayong dapat ditong talakayin kasi kailangan natin ding makuha ang pulso ng taong bayan. Nasa Pilipinas o nasa labas ng ating bansa, kailangan po natin silang mabigyan ng tamang information. So ngayon po, dito po sa umpisa na natin kagad dito kay Sap Anton Lagdameo. Kasi hanggang ngayon po, yung joint statement pa lang po ni PFP Tamayo, ang kumbaga kanyang statement. Wala po siyang sariling statement. Wala po tayong nakita na statement niya na meron po siyang sinasabi patungkol po dito sa issue sa BARM. Kasi po, napakalaki pong issue nito. Hindi po ito pwedeng sabihin na yun libelous yun. Kasinungalingan yun. Walang kwenta yun. Hindi po pwedeng ganun. Kasi po, hindi lang naman po isang tao lang ang nagre-reklamo o nagko-complain dito kaya Sap Anton Lagdameo, bagkus marami, hindi lang po isa. Kaya sabi ko dapat yata talaga na sagutin ito ni Sap Anton Lagdameo. Kasi ito naalala ba ninyo ng mga nakaraang panahon itong ating ito pong ating ba't nandun? Ayan. Ito pong ating COMELEC commissioner ay meron pong gumawa ng issue si Marcolecta. Ngayon, nung gumawa ng issue si Marcolecta, si George Garcia, nagpa-press con kagad. Sinagot niya punto por punto lahat ng alegasyon. Kaya nga ako noon, sabi ko, naniwala ako kay George Garcia. Bakit? Kasi, paglabas ng issue sa kanya, pinaliwanag niya kagad yung kanyang side. Sinabi niya kagad kung ano ang kanyang punto de vista sa issue. Dinaliwanagan ako, naliwanagan ng ating mga kababayan, kita nyo, si Marcolecta. Hanggang ngayon, mukhang tanga sa kabibintang, di ba, kay George Garcia. Napakalaki ng mga issue na yun kay George Garcia dahil etong si George Garcia, si Commissioner, ay binibintangan na mayroong mga offshore accounts sa Amerika na nilagyan daw po ng milyong-milyong pera ng mga gustong dayain ang ating 2025 election. Tapos, di ba, ngayon, si Marcolecta, kita nyo, kakandidato pang senador ngayon. Di ba, nung nakaraang taon, dahil nakaraang election, 2022, yan po ay kumandidato din. Pero dahil alam niyang matatalo, umatras. Biglang umatras nung malaman niyang matatalo siya. Kaya po ngayon, di ba, ikaw nga binibintangan mo ang COMELEC. Sabi mo may dayaan dyan, sabi mo mayroong corruption. Tapos kayo kakandidato ka senador, di para mo na rin sinabi, ay malinis ang eleksyon kasi kakandidato ka na
Yan ang gusto natin na gawin ni Sap Anton Lagdameo. Kasi po, kahit si Baste Duterte, sinakyan na po itong issue na ito. Sinakyan na yung issue ng BARM. Kaya sabi ko to, patay na. Eto na, nakisawsaw na si Baste Duterte. Mamaya po, ipapakita ko sa inyo yung video na si Baste ay sumasawsaw na sa issue po ng BARM. Kasi syempre, lahat po ng pwede nilang gawin na sawsawa na issue, gagawin at gagawin po nila yan. Hindi po nila titigilan yan. Ang sama pa nga ng salita kay Sap Anton Lagdameo nitong si Baste Duterte. Kaya sabi ko, nananahimik kasi si Sap Anton. Hindi pwede yung ganun kasi kailangan niyang sagutin po ang bawat issue, lalo pa special assistant to the president ka. Ikaw ang kumbaga parang kanang kamay ng ating Pangulo. Diba, extension ka ng ating Pangulo sa pagseserbisyo. Tapos ito ang mga maririnig natin na balita laban sa kanya. Panoorin po natin. Ang nakasadon sa black grant na pera. Kailangan magkaroon po ng restart na pamumuhay ang mga Muslim settlers and IPs. Kaya Sap Anton, ako ay nakikiusap sa iyo. Kayo po ay napakatalino at mabait na tao. Sa Sap Anton Lagdameo, yan pong billions na binibigay ng taxpayer ng buong Pilipinas na binibigay sa black grant sa BARM region ay galing sa taxpayer mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ay tulong nila sa mga taga-BARM. Hindi ibig sabihin na BARM is MI. Ang ibig sabihin ng BARM is the entire community resided within this region of the BARM. This is a regional area. So, alam po niyo, Sap Anton, yung pera na yan ay tulong sa taong bayan. Ngayon, titignan mo, ang dami ko nadaanan ng mga housing na hindi natatapos kasi mali yung design. Ang design nila, dapat kung may bahay, maggawa ka ng community doon, meron ka na rin ng palengke at meron din silang lupa na sakaan nila. Kasi yan ang purpose ng so-called community is everything will be inside. Pabahay, trabahuan ng lupa nila. Then, of course, yung tatawag natin yung community area like a sitio or basketball court, para ganun yan ang purpose. Kasi yan ay part ng life. Then, of course, the churches, the mosque, and other religion, kasali kasi yan sa restart ng buhay. Kaya kasali sa Black Run. Ngayon po, Sap Anton, ako po ay nagsusumbong sa inyo na hindi natatapos ang project. At ang pera po sa BARM ay billion. Lumalabas na kwento dito ay para bang ang letter B na yan parang napupunta daw yata sa iyo eh. So, pwede bang linisin mo po ang inyong pangalan? Kita niyo, di ba? Nagiging laughing stock etong Sap Anton Lagdameo doon po sa lugar na yon. Ito po si Sir Teng Mangudadatu, dating TESDA secretary. Siya po ay dating TESDA secretary po. Teng Mangudadatu. Ayan, Ate Beauty, shoutout po sa iyo. At patunayan ko yung sinasabi ko. So, meron po tayo, ako po ay dating congressman. Ang sabi ng saligang batas ay magkakaroon ng mid-year audit review ang ating BARM. So panahon na i-review po natin. Dito kasi sa area po ng BARM ay kumakalat po yung pangalan ninyo na halos nandito na kayo tumitira sa BARM
at halos every month ay pumupunta sa Davao ang mga taga BARM, si Kagi Murad, ICM, si IQ, Ministry, at maging si Sammy Gambar ay halos monthly ay nandiyan po sa bahay po ninyo, nandiyan sa Davao. Kaya yung mga taga BARM ay nagasuspetsa na hindi natatapos ang project po dito dahil nga po ay napupunta po daw, ang sabi nila sa kay Anton. Eh, ikaw man lang po ang alam ko na sabi. So sana po patunayan po natin yan para malinisan po ang pangalan po nyo sa Anton Lagdameo ay payagan natin magkaroon ng congressional inquiry doon sa Republic Act 024 na magkakaroon ng media review audit. So patunayan ko po ang sinasabi ko para sigurado pong hindi ako maging masama sa iyo dahil kasama tayo sa Congress, may kaibigan tayo, isang negosyo natin, banana kabidis ka, banana kabidis din po ako. So isang negosyo natin. So ang ibig ko sabihin dito, Sab, para hindi masira pangalan ni President Bongbong Marcos dahil pangalan mo ang ginagamit dito, sana payagan mo at magsalita ka sa media na gustuin mo at allowed mo bilang SAP ay suportahan mo na magkaroon ng media audit ang BARM. Doon ay malilinis. Dito ba tayo? Katulad sa banggit kanina, nagkamali ako ng pangalan kasi puro letter P. Platon MP yan. No? So dati, akala ko nung nagsabi si dating mayor, ano pangalan dating mayor dito? Ramon Piang. Sabi niya ay magsama-sama kami para sa ikakaunlad ng North UP para sa pangalawang termino ni Governor Bay Mariam. So kami ayun, lagpasan natin dito sa Megawin dito sa dulo, nagsalita siya patungkol kay Sap Anton Iba na yung issue diyan. Na rin sila. So gusto namin na aangat din ang Maguindanao del Norte. So sabi ko, baka sabihin ng tao na maging greedy kami na lahat ay aming posisyon na. Hintayin ko na lang ang BGC kasi party list naman yan. Sabi nila, kung meron kang pagmamahal sa taga Maguindanao del Norte, ay makibahagi ka. Kasi nangyayari dito ay purong para ba ginawa nilang kanba. Tignan nyo dyan sa BARM, pamilya-pamilya na lahat. No? So, anyway, hindi ako nag-volunteer na tatakbo ng governor. I was invited by the Family Alliance, kaya nandito po ako. At sinabi ko sa kanila, pag ako ay nakapile na, binigyan mo sila nun until October 3 to decide. Dahil kung mag-decide pa kayo until October 3, pwede pa ako hindi tumuloy. Pero ang narinig ko ng usapan ay kanya-kanya na. So kung kanya-kanya na, pag ako nag-file, wala akong transmission na reverse. So yun po, ako po humingi ng pamanin sa inyo lahat at ako'y nagsasabi ng pawang katotohanan. At ulitin ko sa atin na kaibigan, may colleagues in Congress, Sap Anton Lagdameo, hintuan mo na ang pakikialam sa BARM. Bakit ba pinapakialaman mo ang BARM? Bakit baka sa letter B? Sa chismis dito, puro pangalan mo ang pinag-uusapan. Sana malinisan natin yan na alam ko napakamayaman mong tao. Hindi mo kailangan ng pera ng BARM. Mayaman ka. Matanda ka na rin kasing tanda. Mas matanda ka sa akin. No? Pero hindi mo kailangan ang pera ng BARM. Alam ko hindi mo kailangan Di mayaman ka. Pero linisin mo yung pangalan mo. Kasi ikaw ang tinuturo ng BARM ang dahilan kung bakit hindi natatapos ang mga project dahil daw ay nagkakaroon sila ng monthly remittance. So sana po maklaro po natin sa Anton Lagdameo, linisin po niyo ang pangalan po ninyo sa pamamaraan ng saligang batas. Ipatuloy natin ang congressional inquiry, yung tinatawag na mid-year audit ng BARM. Maraming salamat. Ayun. Inahamon ng mid-year audit itong si Sap Anton Lagdameo. Sa totoo lang kung
wala namang problema doon, di ba? Kung wala namang korupsyon, hindi totoo yung kanyang kanyang mga yung sinasabi nitong si Serteng Mangudadatu. Kung ako yun putya, kahit saan tayo magharap, kahit saan tayo magkita-kita. Luluwas ako ng Maynila, kahit saan tayo magtagpo, para lamang maipakita ko sa aking mga kababayan na malinis ang hangarin ko sa pagsisilbi sa bayan. Lalo pa, di ba, SAP Anton Lagdameo ang nai-involve. Di ba? Ang mga bobo kasing mga bobo po kasi na kumukontra dito. Ayaw po nilang kumbaga parang ang nila, yung mga nag-aakusa daw maglabas ng ebidensya. Yun po yung sabi. Teka. Ayun, nawala tayo. Yun pong mga daw po, ito daw pong mga nag-aakusa maglabas daw ng ebidensya. Aba, hindi pa po ba ebidensya to na napakarami pong nagsasabit, naglalabas ng kanilang mga saloobin patungkol dito kay SAP Anton Lagdameo. Ngayon, tingin nyo ba magtatawag ng congressional hearing yung para sa Quadcom ang mga taong ito, mga taga Maguindanao, Lanao, mga taga-BARM, kung wala po silang ebidensya laban dito kay SAP Anton Lagdameo. Bakit hindi po nila gawin ay imbestigahan itong sinasabing mid-year audit ng BARM? Itong challenge na to. Kasi George Garcia nga Comelec yun press con kagad. Salita kagad siya, pinagtanggol niya kagad ang kanyang sarili. Sabi nga niya, pinag-iisipan niyang idemanda si Marcoleta kasi nga po sa paninira na ginawa sa kanya. Di kapag nagpa-imbestiga o kaya humarap sa Congress hearing, itong si SAP Anton Lagdameo, diba? Tapos humarap din ng mga nagrereklamo laban sa kanya at napatunayan na walang maipapakitang ebidensya etong mga taong ito, di sa kanya kasuhan. Di ba maganda nga yun magkakaalaman sa Congress, magkakaharap sila ni SAP Lagdameo. Sana nga po, di ba, humarap si Anton Lagdameo. Good morning, Kuya Tiburcio, BUT, hindi evidence yan, salita lang yan, sabi ni Kuya Odi Lennon. Meron pong mga ebidensya. Meron po silang ebidensya, hindi po nila nilalabas. Nakita ko yung isang babae nagsasalita, kaya lang yung salitang Muslim yung salita nila, yung nakalimutan ko salita nung nung tawag dun sa kanila yung mga taga Mindanao na ang salita parang salita sa Saudi. Parang Arabic, parang ganun. Sila po may ebidensya. Kaya nga sila nananawagan ng mid-year audit. Bakit tayo sagutin itong si SAP Anton? Kasi kung wala talaga problema sa pera ng BARM, napakadali pong magpaano niya. Napakadali. Di ba? Katulad kay George Garcia, napakabilis magpa-press con. Ito si SAP Anton, naglabas ng salita si Tamayo. Joint statement siya. Kahit basahin natin yung statement niya, hindi niya sinasagot yung kanyang mga aligasyon. Diba? Wala Kuya Odi Lennon, kailangan po kasi sa media idaan. Kasi alam niyo po, hindi naman nila pwedeng idaan pa to sa proper forum SAP yan Sige, magdemanda ka sa ombudsman o Sandigan Bayan. Tingin nyo ba may imbestigahan ng maayos si Anton Lagdameo? SAP yan. Diba?
Utak lang ang gamitin minsan. Huwag tayong, porke nakikita natin do sa mga vlogger, ay, walang mali kayo sa pantulay, wala silang ebidensya. Gamitin po natin utak natin. Kahit saang panglupalop ng Pilipinas magdemanda yung mga taga Mindanao na yan na nagrereklamo, hindi sila makakakuha ng patas na pagdinig o trial. Bakit? SAP yan eh. Special assistant to the president yan eh. Yun po ang tama, Kuya Odi Lenon, trial by publicity. Yan ang magandang laban ngayon. Diyan po talaga ngayon tayo nakakakuha ng hustisya. Hindi na doon sa korte. Bakit? Kapag sa korte, ilang taon pa yan. Baka tapos na term ni PBBM, hindi pa lumalabas ang hatol. Hindi pa natatanggal sa pwesto yung tao. Baka dito, kahit pa paano, sa pangangalampag natin, kaysa Panton Lagdameo, nasagutin niya itong issue na ito, papreskon ka, o kaya, yun yung pinakamagandang hamon eh. Congress. Quadcom. Diba, Congress, mapagkakatiwalaan na yung Congress ngayon. Ang Senado, hindi. Ngayon, ang Congress, masigasig sa paghahanap ng katotohanan. Dito sa Congress, pag nagreklamo yung mga taga Mindanao na yan, diba, maganda yon, magkaroon sila ng hearing doon. Kasi kapag sa korte, napakatagal po niyan. Baka ang presidente, si Alden Richards na presidente natin wala pang nangyayari. Baka ang presidente na natin si Coco Martin na, o si Baby Giant. Baka si Nino Barsaga na nga presidente natin Hindi pa nangyayari yung pagkakaalis kaya sa Panton Lagdameo. Hindi pa nalalaman kung ano totoo. Diba? Ako gusto ko malaman kaagad to. Ang katotohanan. Bakit? Sino naapektuhan? Sino napupuruan dito? Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Opo, Kuya Odi Lenon, pero napakatagal po nun. Kita mo kay De Lima, 7 taon nakulong bago nagkaroon ng final judgment. Dito tayo sa SOCMED, dito tayo sa sa Congress hearing. Diba? Hearing na kagad yan. Pakinggan na kagad ang magkabilang panig. Kasi ngayon, ang naririnig lang natin, puro yung mga nagrereklamo. Yung mga yung itong nandito sa gobyerno, si Anton Lagdameo hindi sumasagot. Doon na ako parang napaisip Teka, si Anton Lagdameo, special assistant to president pa to. Tapos walang kibo. Diba? Hindi sumasagot. Kaya ngayon, ang nangyari, sinakyan na ni Baste Duterte ang issue ng BARM. Sa pag-resign ni Special Assistant ni Buto ang balita na si Sultan Kudarat Governor Patrick Magudadato nanawagan sa pag-resign ni Special Assistant to the President Anton Lagdameo. Na mayor is nag-interfere si Lagdameo sa kinsay mudagan dito sa Sultan Kudarat. Inaharas ko ang mga kapartido ni nakikialam daw sa BARM. Etong si Anton Lagdameo, hinaharas daw ang mga mayor, ang mga kapartido. Dato Pax, nga mobali. Ginahadlok. Sumpay ng aligasyon sa korupsyon. Tuog. Punis Lagdameo. Nagtuog kag masakop na ninyo sila karon nga wa magaling na nasakop sa mga Espanyol. Tanga po ka. Diba? Tanga daw si Lagdameo. Kita nyo? Nakakahanap ng butas ngayon ang mga Duterte para banatan si Anton Lagdameo. Tanga daw si Lagdameo. Masakit sa atin yun. Tauhan ni Pangulong Bongbong Marcos to Pro-government ako Kapag naririnig ko yan, na may bumabanat sa ating mga taong gobyerno, sa mga tauhan ng gobyerno ni PBBM, nababahala tayo. Bakit?
Kanino ba feedback niyan? Negative na feedback niyan. Kay PBBM, o kita nyo. Sinabihan ng tanga si Lagdameo ni Baste Duterte. Payag ba tayo mga pro-BBM, mga pro-government, na merong tauhang tanga si BBM? Alam niyo kung ano problema? Pananahimik. Hindi siya si PBBM. Siya ay Special Assistant to the President. Tauhan siya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung ang ating Pangulo, kahit ano ibato mo dyan, kahit hindi yan sumagot, presidente natin yan. Walang problema, presidente natin yan. Pero dito, merong tauhan si PBBM na binabato ng bilyong-bilyong halaga ng korupsyon, pangingialam sa politika sa Mindanao. Malaking kasiraan sa ating Pangulong Bongbong Marcos yan. Bakit ang isang George Garcia kayang-kaya sumagot agad-agad sa ibinato ni Marcoleta? Bakit ang isang katulad nitong si Lagdameo halos kalahating buwan na ang nakakalipas simula po nung binato siya ng mga issue dyan sa BARM. At hindi po basta-basta lamang ang akusasyon. Bilyong-bilyong pera po ang sangkot. Isa pa. Sinabi kanina ni Sir Teng Mangudadato, naniniwala ang mga taga Mindanao na may kinalaman o nakikialam talaga sa issue ng politika etong si Sap Anton Lagdameo dyan sa BARM, nakikialam. Pera, hindi ginagastos. Hindi inaayos ang kaperahan para hindi matapos ang mga proyekto ng BARM. Sino po nasisira niyan? Si PBBM. Yun ang masama. Naniniwala ang mga taga Mindanao, ang mga taga BARM, na si Anton Lagdameo ay meron pong ganyang ginagawa. Kapag sinabi mo sa Anton Lagdameo, equivalent niyan, Bongbong Marcos. Wala nang iba pa. Sino po nasisira? Di si BBM. Okay lang po ba yun sa inyo? Masira si BBM? Diba? Katakot-takot na proyekto, pagtulong, donasyon, ayuda ang ginagawa ni BBM para lamang bumuti ang tingin ng mga kababayan natin dyan sa Mindanao sa isang Marcos. Para mabura sa kaisipan nila yung weak president, martial law, at yung iba-iba pa na mga hindi magandang pangyayari noong panahon ng ama ng ating Pangulo na si Ferdinand Marcos Sr. Grabe ang pagsisipag at ang kanyang kagustuhan na mabura ang mga masasamang salita laban sa Marcos dyan sa Mindanao. Tapos ito ang isang Sap Anton Lagdameo na parang ine-enjoy ang mga issue na binabato sa kanya. Kung ano na lang iniisip ng mga Duterte, masira lang ang administration ngayon. Yun nga po, Nay. Kung ito, sinagot agad ito ni Sap Anton Lagdameo, hindi makakapagsalita si Baste Duterte ng ganyan ngayon. Diba? Kung pinaliwanag niya yung side niya, kaya lang wala eh. Wala pong nagpapaliwanag ng side ni Anton Lagdameo. Hindi niya nilabanan ng akusasyon na ito. Ang ginawa, nanahimik. Akala niya yata siya si BBM. Si BBM, pwede yang hindi magsalita. Pwede yang hindi gumawa ng kahit anong pagkilos laban sa isang issue.
Dahil presidente yan. May immunity. Maraming ginagawa, maraming trabaho. O tapos, eto si Anton Lagdameo, pag ganun ang ginawa niya, diba, naku po. Kay BBM ang tama. Karon na noon, sa kupo nimo, kadugay ng mo ng barn. Naga-exist na kay di na sila magpasakop nga banyaga. Mo nang bilib ko ang mga tawhana na. Wa na guna-huna. Mo magina ang ilaha ganang gusto nila maila tanan. Gusto nila paludhon tanan. Paminaw nila monarkiya sila. Nga na ba? Mo na sila nga kusog na sila mo patronize sa mga congressman, kay mo na imo nila mga leader nila nga sila hari. Tanan ilang gusto, wa nay balaod, sila na mismo balaod. Unsay gusto na kung gusto sa Malacanang. Oh, ayun na. 'Di ba? Gusto daw ng Malacanang. Oh, 'di ba? Yan yung sinasabi ko. Yan yung tinutukoy ko na kasiraan ni sa Anton Lagdameo, kasiraan ni PBBM. Kasi nga pinagtatanggol nung ating mga kaibigan, si Lagdameo. Ang nangyayari, nasisira si PBM. Eto na yun. Oh, Malacanang na tinutukoy ni Baste. Monarkiya. Ang gusto daw lahat masakop ng Malacanang. Which is alam natin hindi totoo yun. Ang gusto ni PBBM ay serbisyo simula Batanes hanggang Hulosulu para sa ating mga kababayan. Mula sa pinakamalayo na lugar sa norte hanggang sa pinakamalayong lugar sa south. Mapagserbisyuhan ng ating gobyerno. Pero ano nasa isip ni Baste? Sa Anton Lagdameo, gustong sakupin ang BARM. Bakit? Para sa Malacanang. O, di ba? Kanino feedback? Kay BBM. Mahimo, kuanda yun. Matuman. Ang tanaw nila, ubo sa ilaha, slaves. Kanang colonial mentality. Human na ta diha, balikon pag yun. Ayan na. Maura ba gina? Di gina nimo kana sus barn Ginoo ko. Matay na lang ka, di gina nimo mahilabtan na diha. Sobrang sakit o pait na ilang ginaagian ana para mapalambo na nila ang lugar niya. Musulot pa ka diha para moapil sa samok. Sorry. Iba? Ayan na yun. Hindi okay, Sir Maki, kasisira ni PBBM pag ang taong nakapaligid sa kanya ay may gawaing korupsyon. Kaya sana may statement na si SAP tungkol dyan sa issue. Pinaglalaban nga po May statement na daw ang BARM. Hindi naman BARM si SAP Anton Lagdameo. May statement na daw. Joint statement si Tamayo at si Lagdameo. Hindi naman pwedeng ang statement ay maging joint. Kasi sa joint statement, in general lang yun. Pero, kung maglalabas ng statement mismo si Anton Lagdameo ng sarili niyang statement, kunwari, nakalagay dyan, pananakot sa mga mayor. Sasagutin niya, ito ang nangyari, kinausap ko lang, wala akong tinakot, wala akong ginawang masama. Di okay, okay. Tapos, corruption sa BARM. Wala akong ginawang korupsyon, hindi ako gumawa ng korupsyon, wala akong kahit anong ginawang korupsyon. Ito ang mga ginastos sa BARM, itong mga proyekto, wala akong pinigilang proyekto. Kumbaga, isa-isa. Bawat issue, sasagutin niya. Diba? Ngayon, katulad yan, mid-year audit. Bakit hindi po mapagbigyan?
O tapos ito pong Congress hearing.